Lakers at Dallas gagawa na naman ng isang trade. Pero bago yan pag-usapan na muna natin ang isang koponan na itinuturing na underdog. Pero sa huli sila ang naging kampeon. Ang 2004 Detroit Pistons. Ang Detroit Pistons nga ay binubuo ng kanilang starting five na sina Chauncey Billups, ang tinaguriang Mr. Big Shot, isang point guard na kalmado at clutch sa mga crucial moments. Kasama niya si Richard Hamilton, isang scorer na walang tigil sa galaw, laging kumakawala sa depensa at mahirap bantayan sa mid-range area. Sumunod ay si Tayshaun Prince, isang tahimik pero mabisang defender. Mahaba ang wingspan, matalino sa rotasyon, at kadalasang tinatapatan ang best scorer ng kalaban. Sa loob naman, naroon si Ben Wallace, ang puso ng depensa ng Pistons, isang rebounder, shot blocker at defensive player of the year. At ang final piece, si Rasheed Wallace, isang skilled at matapang na power forward. May tira sa labas, may opensa sa loob at may attitude na hindi basta-basta nagpapatinag. Tinapos nga nila ang regular season na may record na 54 wins and 28 losses. Hindi sila tinitingala bilang paborito na manalo ng kampeonato pero seryoso sila sa trabaho. Pagdating nga ng unang round ng playoffs, nakaharap ng Pistons ang malakas na Milwaukee Bucks. Sa kabila ng talent ng Bucks na naig pa rin ang depensa ng Detroit, kontrolado nila ang bawat laban at tinapos ang serye sa 4-1, dahilan para umusad sa second round ang Detroit. Sa ikalawang round naman, sunod nilang nakaharap ang New Jersey Nets na pinamumunuan ni Jason Kidd, isa sa pinakamagaling na point guard ng kanyang henerasyon. Dito talaga pinawisan ng Pistons. Umabot ang serye hanggang Game 7, isang pisikal at matinding bakbakan. Pero sa huli, ang grit ng Pistons ang nanaig. Pagdating naman ng Eastern Conference Finals, nakalaban nila ngayon ang Indiana Pacers, isang elite team na may mga solidong players gaya ni na Jermaine O'Neal at Ron Artest. Mababa ang score halos sa bawat laban, depensa laban sa depensa, pero hindi na nila hinayaang umabot pa ng Game 7. Tinapos ng Pistons ang serye sa Game 6 at tuluyan nang umabante sa NBA Finals. At sa wakas, nakaharap na nila ang super team na Los Angeles Lakers, na pinamumunuan ito ng Shaquille O'Neal, ang pinakadominanting big man sa mundo, at ni Kobe Bryant, ang batang alamat na walang inuurungan. Kasama pa nila sina Karl Malone, isang veteranong power forward na future Hall of Famer, at Gary Payton, isa sa pinakamahusay na defensive guard sa kasaysayan. Sa bench, may Derek Fisher at Rick Fox, parehong may championship experience. 4 na future Hall of Famers. Isang powerhouse na halos lahat ng analyst, fans at media ay nagsabing, Lakers na to, wala nang tanong. Pero nagkamali silang lahat. Pagdating nga ng Game 1, dito pa lang ipinakita ng Pistons na hindi sila basta underdog. Dinomina nila ang laro mula umpisa hanggang dulo. Hindi nakalapit ang Lakers. Pistons lead the series 1-0. Pagdating naman sa Game 2, lumaban ang Lakers. Isang malupit na 3-point shot mula kay Kobe Bryant ang nagdala sa laro sa overtime. Doon nakuha ng Lakers ang kanilang nag-iisang panalo sa serye, kaya tabla na ang serye sa 1-1. Pero sa Game 3, 4 at 5, sunod-sunod na bangungot para sa Lakers. Grabe ang depensa ng Pistons, lalo na si Ben Wallace na kinontrol si Shaq. Si Chauncey Billups naman, parang MVP ang laro. May ambag rin ang mga role players tulad ni na Lindsey Hunter, Mehmet Okur at Corliss Williamson. Kahit anong gawin ni Kobe Bryant, scoring explosions, highlight plays, kulang pa rin. Wala silang nagawa sa sistemang Pistons. Kaya sa huli nakuha ng Detroit Pistons 4-1 record sa series para sila ang magkampeon sa season na yon. Isang historic upset ang nangyari, isang patunay na hindi kailangang na may superstar para magkampeon. Walang naniwala, pero sila ang huling tumawa. Ngayon ang tanong, sino kaya ang susunod na underdog na kayang umulit ng ganitong kwento? Ang Indiana Pacers ba, na may batang core at solid na sistema? O ang New York Knicks na binuo sa grit at crowd energy ng Madison Square Garden? O ang Denver Nuggets ba, na kahit isang kampeon noong 2023 ay muling binabalewala ng marami? Abangan natin. Baka may sumunod sa yapak ng 2004 Detroit Pistons. Samantalang alam naman natin na ginulat ng Dallas Mavericks at ng Los Angeles Lakers ang buong mundo nang magpalitan sila ng mga superstar Anthony Davis para kay Luka Doncic bago ang trade deadline. At dahil nga nawala si Davis, humina ang depensa ng Lakers lalo na sa playoffs dahilan ng kanilang pagkatalo sa series kontra Minnesota. Kaya ngayon gumagawa na naman ng galaw ang Lakers at Mavericks para sa isang big man na si Daniel Gafford. Ayon sa ulat ni Jovan Buha ng The Athletic, isa si Gafford sa mga realistic na target ng Lakers ngayong off-season. Sinabi rin ni Buha na sa totoo lang mahirap isipin na papayag ulit sina Nico Harrison at Patrick Dumont na makipag-trade sa Lakers. Pero kahit may kasaysayan na ang dalawang team, malinaw na kailangan ng Lakers ng bagong sentro at kailangan ng Mavericks ng mas malalim na rotation sa ibang posisyon. Kaya may saysay ang isang trade na ito para sa parehong panig. Kung matatandaan, maganda ang naging pagsasama nila Luka at Gafford nung magkasama pa sila sa Dallas, lalo na nung last season kung saan umabot pa sila ng NBA Finals. Kaya hindi rin malabo na magawa rin nila ito sa Lakers, kasama sila LeBron James at Austin Reeves. Nag-average naman si Gafford ng 12.3 points, 6.8 rebounds at 1.4 assist per game ngayong season.
Bukod dyan, isa siya sa mga top shot blockers sa NBA sa nakaraang 5 taon. May kontrata pa si Gafford na 3-year deal na nagkakahalaga ng $40.2 million at tatagal pa hanggang 2026. Paano nga ba makukuha ng Lakers si Gafford? Ayon kay Buha, panigurado hihingi ang Dallas ng first round pick bilang bahagi ng trade package. Ang Lakers ay maaaring magbigay ng ilang role players upang mag-match ang salary ni Gafford, kasama na ang mga additional assets upang mag-balance ang deal. Bakit naman ipagpapalit ng Dallas si Gafford? Malaki kasi ang posibilidad na talagang i-trade si Gafford ng Mavericks. Hindi na nila kayang i-afford ang kontrata nito, lalo pat may mga high payroll big men sila tulad ni Derek Lively at Anthony Davis. Dahil dito, malabo nang bigyan ng contract extension si Gafford, kaya't magiging mahirap para sa Dallas na mag-commit ng malaki sa kanya. Kung makukuha ng Lakers si Gafford, maibabalik nila ang kanilang interior defense na nawala nang umalis si Davis. Malaki rin ang maitutulong niya sa pick and roll plays at shot blocking, dalawang bagay na kulang sa Lakers nitong playoffs. Pero ang tanong, handa ba ulit ang Dallas na makipag-trade sa team na binigyan nila ng kanilang bagong superstar? Maghanda na ang mga fans. Kung matutuloy ito, isa na namang blockbuster na move ang magbabago sa kapalaran ng dalawang powerhouse teams sa NBA. Kung nagustuhan mo ang balitang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para laging updated sa mga hot NBA trade rumors. At mag-comment na rin kung sa tingin mo ay magandang galaw para sa Lakers ang pagkuha kay Gafford.